First timers, what's up sa inyo? Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Meron ako tanong sa inyo mga first timers. Kayo ba ay mahilig lumabas kasama ang pamilya para magbakasyon? Or kasama mo yung mga barkada mo? Or your best friend mo? O kahit nag-solo ka lang na umaalis para mag-travel? Kung ganon, itong video na to ay ginawa ko para sa'yo. Okay, alam ko na agad kung anong sasabihin nyo. Kasi hindi lahat nagvo-vlog, hindi lahat nagta-travel. Pero, relax lang. Relax lang. Kaya mo to. What is travel vlogging? Ang travel vlogging is a compilation mga first-timers ng mga magagandang memories na nangyayari sa buhay mo. Kung noon, ang remembrance lang natin sa mga travels natin or sa mga gatherings is picture-picture lang at nilalagay natin sa mga photo albums, sa panahon ngayon, iba na. Puro videos na ngayon dahil nauso na mga tablet, ang mga cellphone, DSLRs at mirrorless camera at mga GoPro, di ba? Kung noon puro pictures lang, ngayon iba na. Gumagawa na tayo ng memories using videos. Okay, what is travel vlogging? Kung ako tatanungin nyo kung ano yung travel vlogging para sa akin is a compilation of good memories, activities, experiences ng buhay ko. Iba siya sa ordinaryong picture lang. Kasi sa video, mas makulay, mas marami kang maikikwento. Kaya ako ginawa tong video na itong mga first timers is para turuan kayo na mag-travel vlogs sa madaling paraan. Ang vlogging naman kasi mga first timers is para sa lahat. Wala sa edad yan, kung matanda ka na or bata pa, creative ka ba o hindi. Ang importante kasi, subukan mo. Malay mo, ma-inlove ka naman sa pag-vlog, di ba? Meron tayong 4 na steps. Okay? Ito yung step 1. Start recording kung anong meron ka. Pwedeng DSLR, pwedeng mirrorless camera, pwedeng cellphone, or action cam like GoPro or SJ cam. Kahit ano, basta't nakakapag-record ng video at merong audio, pwede yan mga first timers. Naalala ko dati, yung unang vlog ko, shoot ko siya sa Liwliwa, Zambales. Wala akong DSLR. Nagpa-shoot lang ako sa kaibigan ko. Ang ginamit ko lang talaga is GoPro. Hiram pa. Nagsinungaling pa ako sa paghiram ko ng GoPro. Sabi ko, gagamitin ko lang sa bahay. Mag-video-video lang ako. Pero, pinang-vlog ko yung GoPro. So, ganun yung gigil ko para gusto ko talagang mag-vlog. Kaya, kung ano man ang merong hawak ka ngayon, kung ano mang meron ka ngayon, basta't nakakapag-record ng video at audio yan, pwede mong gamitin yan para magsimula mag-vlog. Okay, step 2 tayo. B-roll. Okay, what is B-roll? B-roll is the extra footage captured to enrich the story you're telling and to have greater flexibility when editing. Instead of featuring only talking heads on video, yun yung sinasabi na puro mukha mo lang yung nakikita, you want to have other images you can cut away to that will add dimension to your story. Okay, ano ba yung mga example ng mga B-rolls? Okay, tulad na lang kunwari, binibidyohan mo yung paa mo habang naglalakad ka, bibidyohan mo yung mga dahon ng mga gumagalaw, ocean waves, puno, sky, sunset, anything, or welcome sign. Kunwari, pag dumating ka na doon sa destination ng travel mo. Ito yung mga context na pwede mong i-add sa video para to make the video more interesting. Ang pinaka-center ng story ng travel vlog nyo is reaching the destination sa mga first-timers. Ang ibig sabihin, narating nyo na yung pupuntahan nyo. Kumbaga, ito yung tinatawag natin na touchdown. Yan. Touchdown Palawan. Yun ang nasa gitna nung travel vlog nyo. Yung mismong story, dapat nasa gitna siya. Narating nyo na yung destination na pupuntahan nyo. Sa simula naman, pwede nyo lagyan ng montage na may mga welcome sign, paparating yung kotse nyo dun sa destination. Depende sa inyo. Basta along the way na may nakikita kayo papunta dun sa destination nyo, i-shoot nyo, at yun ang ilalagay ninyo sa pinakaunang part ng story ng travel vlogs ninyo. At yung ending naman, kunwari, nasa kotse ka, tapos may babay shots, kunwari, kamay mo na ganyan, and then diretso sa bahay nyo, kunwari hanggang sa matutulog ka na. At pwede mong palabasin na lahat ng travel vacation mo is kunwari panaginip lang. Mga ganong style lang ba? Kung ako tatanungin niyo kung sino yung pinaka-favorite travel vlogger ko, si Casey Neistat at saka si Becoming Filipino. Kasi sa sobrang dami na pinupuntahan, as in dito, doon, lipad sa aeroplano, sakay ng kung ano-ano, ang dami nila napupuntahan, kaya yung video nila sobrang interesting panoorin kasi iba-iba yung destinations, iba-iba yung nakikita. Di ba? Okay, step 3.
How to make your video more interesting kahit wala kang drone. Okay, madali lang yan. Kasi dapat mas personal. Dapat nakikita ka lagi nakangiti or tumatawa. Gumagawa kayo ng activities, kunwari naglalaro yung mga barkada mo, nag-beach volleyball kayo or kung ano man, o tinatabunan ng buhangin yung mga kaibigan mo, mga ganun. Let your personality shown on the video. Kasi lagi yung tatandaan, travel vlog mo yan. Kahit ba destination ang pinuntahan nyo, mas mahalaga pa rin na makita yung totoong ikaw. Ipakita mo yung family mo na kasama mo, nagtatawanan kayo, kasama ng mga kaibigan mo, with your friends laughing, and soaking the experience. Kahit saglit lang, kahit sabihin mong 2 minutes lang na video yan o 3 minutes, why not? Travel vlogs na yun. Dapat kasi kailangan mong heartful yung travel vlogs mo. Kasi few years time, babalikan mo yan. At pag binalikan mo yung video mo na yan, like 5 years from now, magpapasalamat ka sa bawat sekundo na napapanood mo dyan sa vlog na ginawa mo. Okay, natapos na ang travel vlogs. Nakuha mo na lahat ng clips na kailangan mo. Oras na para umuwi, para mag-edit. Okay, step 4. Editing. Ito ang medyo mahirap para sa mga nagsisimula pa lang. Pero may mga apps tayo or softwares na sobrang basic gamitin na hindi kayo mahirapan para mag-edit. Okay, may mga ni-research kasi ako dito sa Google na mga software or app na madaling gamitin. Okay, sa phone, kung phone ang gamit nyo pag nag-shoot kayo, ang pwede nyo gamitin na app is Filmora Go, Adobe Premiere Rush, iMovie, QuickApp, Splice, WeVideo, at KineMaster. Okay, pagdating naman sa desktop, ang pwede nyo gamitin is Adobe Premiere Pro, iMovie, or Sony Vegas, or your Wondershare Filmora. Hindi ko nire-recommend yung ginagamit ko na Avid Media Composer kasi medyo komplikado siyang gamitin. Pero okay lang naman kapag nasanay ka. Pero sa lahat ng mga nagtatanong kung anong ginagamit kong software sa pag-edit, ay ang ginagamit ko ay Avid Media Composer. Ito yung ginagamit namin sa TV station, sa ABS-CBN. Kaya kahit wala na ako sa ABS, yun pa rin ang ginagamit ko kasi kabisado ko. Wala yan sa software. Depende yan sa software na ginagamit mo na dapat madali lang para sa'yo. Hindi ibig sabihin kung yun ang ginagamit ko, yun din ang gagamitin nyo. Dapat dun lang kayo sa mas madaling gamitin. Yung editing kasi mga first timers, simple as ABCD lang naman yan. Okay, punta tayo dun sa A muna. Ibig sabihin ng A is add the clips the program. Ibig sabihin, i-import nyo lahat ng mga clips na shoot nyo sa travel nyo papunta dun sa app or sa software na ginagamit ninyo. Then, letter B. B is building. Ibig sabihin, bubuuin mo lahat ng mga clips mo doon sa app or software na ginagamit mo. Building. First comes first. Ibig sabihin, kung ano yung unang video na shoot mo sa travel mo, siya ang mauna. Hanggang sa dulo, hanggang sa umuwi ka. Okay? Dapat mayroong storyline. Na pagdating, papunta ka, dumating ka, nag-enjoy ka, hanggang sa nag-pack ka na ng backpack mo, hanggang sa uwian na. Ganon. Building. Dapat confident ka sa video mo. So alisin mo yung mga mali mong sinabi. Alisin mo rin yung mga nagbabakel ka na parang hindi ka confident sa sinasabi mo. At dun papasok ang letter C. Cutting. Dapat confident ka. Okay, dun tayo sa D. Ang D naman, ang ibig sabihin sa editing ng D ay drag. Okay? I-drag nyo na lahat ng mga kailangan nyo, yung effects ninyo na gusto ninyo, like color grade, kung gusto niyo yung kulayan, i-drag nyo na yung music na napili mo, ilagay mo na yan, or i-drag mo na yung title tool para lagyan ng caption yung video mo. Like kunwari sa simula, nandito tayo ngayon sa Palawan. So kailangan mo yan lagyan ng sulat dito na Palawan, or ilagay mo dyan my first vlog or vlog 1 Palawan, parang ganon. Pwede mo rin lagyan ng mga transitions, pero simplehan mo lang, as in super simple lang muna kapag nagsisimula ka. So ano ulit yung apat na ABCD na yun? A, adding. Pangalawa, building. Pangatlo, yung C is cutting. And then D is yung drag. And then export. And then upload nyo sa Facebook, sa YouTube. And boom! Meron na kayong travel vlogs.